Reading mo, Leo. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a channel reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Two of Wands. I feel like yung energy mo, nasi-sense ko na may mga bagay ka ditong iniisip, pinaplano para sa kinabukasan, para sa buhay mo, or may gusto kang puntahan. Ang mensahe ng card mo, may mga bagay-bagay na iniisip ka dito pagdating sa yung pera. Pinaplano mo kung ano pa yung pwede mong magawa or masimulan. Pwedeng trabaho. And andun yung involved yung money na alam mong makakatulong dun sa mga gusto mo, sa mga pangangailangan mo. Iniisip mo kung pwede pa bang mag-invest, kung paano mo mapapalago yung pera, paano mo magagawa ng paraan, pwedeng business, pwedeng trabaho, career, na gusto mong makuha, gusto mong mapaunlad. Some of you pwedeng person sa buhay mo na pinag-iisipan niya kung ano ba yung pwede niyang magawa doon sa sitwasyon. Ang dami mo ng pagsubok na kinaya. And iniisip mo, kailangan na paglabanan, tumayo pa rin kahit anong pagsubok, kahit ano pang dumating. Babangon at babangon ka. Ipaglalaban mo yung sa tingin mo, kaya mo dun sa situation. May bagong darating na pag-ibig sa buhay mo. Some of you, nakikita ko na binibigay mo to sa sarili mo. Pagmamahal na buong buo, na alam mong kaya mong punuan, kaya mong gawin lahat para makuha yung pagmamahal na to. May mga sitwasyon na gusto mo nang baguhin. And mas gusto mo yun kasi may mga nangyari dito na hindi maganda sa nakaraan, pero iniisip mo na mas maganda na ayusin na lang. Kailangan mo lang ng mahabang pasensya at ibalanse lang yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Andun yung long-term na emotional happiness together with your loved ones, prosperity, joy, masayang-masaya na kasama mo yung mahal mo. Some of you, nakikita ko na may marriage na involved dito. Kung wala naman, nakikita ko yung soulmate Soulmate na nandyan para sa'yo. Masaya, ini-enjoy, pwedeng celebration, reunion. Clarify natin ang Page of Pentacles. The Magician and King of Cups. Andun yung pagmamahal na pinaparamdam. Ginagawa mo lahat ng makakaya mo. Some of you pwedeng person
someone sa buhay mo na talagang lahat ng makakaya niya, ipapakita niya, ibibigay niya ng may pagmamahal. Clarify natin ang Nine of Wands. Two of Cups and Five of Wands. Natuto ka na eh. Nagkaroon man ng struggle dun sa passion na yon, sa relationship na yun, pero hindi ka mapapagod. Pupunuan mo pa rin. Kasi alam mong andun yung pagmamahal. Clarify natin ang Five of Swords. The Empress and the Fool. Meron ka ditong journey na sisimulan para sa sarili mo. Ngayon, natuto ka na baguhin yung mga bagay na hindi maganda para sa ikabubuti ng sarili mo. Ngayon, natutunan mong pahalagahan yung needs mo, yung health mo, lahat ng alam mong importante para sa'yo. Ngayon, alam mo na kung paano gawin, harapin. Clarify natin ang Ten of Cups. Strength and Ten of Swords. Na-overcome mo yung pagsubok na yun. You feel na nagkaroon ng end doon. Pero, mas gusto mo na simulan yung maganda, na masaya, and harapin yung mga bagay na kung ano yung may passion and love for you. Clarify natin ang Queen of Pentacles. Three of Wands and Seven of Pentacles. May hinihintay ka dito na mag-grow, na mabalik sa'yo kung ano yung mga ininvest mo or ibinigay mo na makakaya mo dun sa sitwasyon. Pwedeng nag-invest ka sa isang business or career, pera, or relationship. Ginagawa mo para dun sa ikabubuti ng future mo or ng mahal mo sa buhay. Clarify natin na Ace of Cups. Ace of Cups and King of Pentacles. Nakita ko na ginagawa mo lahat ng makakaya mo pagdating sa pagmamahal. Ibibigay mo lahat ng kailangan. Some of you naman, pwedeng may offer dito na pagmamahal na punong-puno. Pagmamahal ng isang tao sa'yo. Clarify natin ang Temperance. Six of Swords and Nine of Swords. May mga nangyari sa buhay mo na nagpalungkot sa'yo, pero unti-unti naman nag-heal. Yung stress na yan, unti-unti mo nang nakakalimutan, nare-remove yung sarili mo doon. Kailangan mo lang matutunan na balansehin lahat. Clarify natin ang Four of Wands, Two of Swords and King of Swords. Marami kang pinagdaanan, na-overcome mo yon dahil andun yung marami kang na-experience, marami kang natutunan, at ginamit mo yon. Pinag-isipan mo mabuti kung paano magiging okay lahat para sa'yo. Alam natin kung na mensahe ng iyong gabay. Relationship. Your primary relationship is with yourself and God, and every other relationship follows from attract, heal, or balance a relationship.
Then snuggle more closely with your loving creature as you feel safe and loved within. Social, your other relationships bloom and prosper. Ang mensahe ng yung gabay na yung relationship dapat maganda yung connection mo kay God. Kasi dun dapat nagsisimula lahat. Kapag maganda yung connection mo kay God, maganda rin yung connection mo dun sa mga taong nasa paligid mo. Pag mayroong pagmamahal, babalik at babalik na masaya, and andun yung nurturing and care. Kasi umiikot yung pagmamahal eh. Basta magdasal ka lang palagi, gawin mo yung makakaya mo dun sa mga dumarating na sitwasyon sa buhay mo, either problem or not, may matututunan ka dyan. And gamitin mo yon para mas maging mabuting tao, or kahit sa sarili mo. Kailangan din na matutunan mo lahat na harapin yung pagsubok na dumarating sa buhay mo. At magpakatatag ka lang palagi. Huwag kang susuko. Kapit lang. At itong yung reading, Leo. Kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.